If ever po guys, sa budget phone lang po yung hinahanap natin, pero magandang camera phone po yung gusto nyo, guys, nag-iisa lang po ang smartphone na to. Ito lang po yung pinaka-recommend ko sa inyo kung camera phone po yung hinahanap natin sa around 10K po na presyo ngayon. Guys, wala na pong iba kundi si Tecno Camon 54G. Alam ko maraming smartphone po na mas malakas dito. Kung performance phone nga po yung hinahanap natin. Pero guys, yung camera po ang pag-uusapan natin, dyan po natin maasahan itong si Tecno Camon 54G. Tatalunin po niya lahat. Majority po ng mga smartphone sa ganitong presyo pagdating po sa may camera. Dahil kung medyo bitin nga po yung budget nyo para po sa may Tecno Camon 50 Ultra, guys, maganda rin pong option ng smartphone na to. Dahil yung ibang mga features nga rin po ng Tecno Camon 50 Ultra is nandito rin po sa may base version. Pero guys, ang isang maganda pa po sa may smartphone na to is naka-flat display po siya. Unlike po sa may Ultra version na naka-curve display. Nung unang lumabas po yung smartphone na to, is medyo nahihirapan po akong gawa ng review to guys dahil medyo mataas nga po yung presyo niya kung i-compare po na sa ibang smartphone sa ganitong mga presyo. Pero after po ng ilang buwan, after ko po makita guys yung karamihan po sa mga smartphone sa around 10K po na presyo, doon ko po na appreciate ito si Tecno Camon 54G ngayon. Dahil ang isang specs po na madalang natin ngayon makuha sa mga budget phone, isa tong AMOLED nga po niya. Bilang na bilang lang po yung mga smartphone na meron pong ganitong klase ng display dito po sa mga around 10,000. Kumbaga po guys, hindi po tayo makakahanap ng ganitong klase ng smartphone po ngayon na meron pong overall panalo yung specs. Pero almost guys, actually almost perfect po yung smartphone na to para sa akin, para nga po sa may around 10K na presyo. If ever po guys na malakas sa performance po yung hinahanap natin sa may around 10K na presyo, iasahan nyo po, malakas lang yung performance niya. Pero bagsak po yung karamihan ng specs. Guys, ang isang dahilan kung bakit nahihirapan akong gawan agad ng review yung smartphone na to is dahil po sa may Poco M8 5G. Guys, ang presyo po ng smartphone na yun is nasa around 10,000. Pero after nga po ng ilang buwan, guys, di na po 10K yung kanyang presyo. Umabot na po siya ng 15,000. Dahil nga po sa pagtaas ng kanyang presyo. Pero guys, kahit nasa around 10K pa rin po yung presyo ng Poco M8 5G, guys, still, mas maganda pa rin po yung camera ng smartphone na to compare po dyan kay Poco. Alam ko, performance po ang isang downside ng smartphone na to. Dahil meron po siyang G200 ng processor. At feeling ko, yan lang po yung dahilan kung bakit hindi nyo po bibili ng smartphone na to. Pero guys, paalala ko lang po sa inyo sila Realme P4X, Oppo A6C, Vivo Y31D, Honor X7e, at even si Realme C100. Mga nasa around 10K to 15,000 po yung mga presyo ng smartphone na yan. Pero overall specs po nila, basura, compare po kay Tecno Camon 50, lalo kung usapan nga pong camera. Hindi lang din po yan guys, dahil bukod nga po sa may AMOLED display niya, isa rin po ito sa pinakamurang smartphone na mabibili natin, na meron pong 1.5K resolution, saka 144Hz sa refresh rate, dito nga po sa may display natin. Kaya talagang para sa akin guys, is almost perfect po talaga ang Tecno Camon 50, para sa gusto nga po ng isang budget phone lang. Dahil even po sa may battery natin, meron po siyang 6150 mAh battery, saka 45 watts po na charger. Maya-maya lang po ng konti guys, ipapakita ko rin po sa inyo yung performance nga po ng smartphone na to. At yung nabawas sa kanyang battery, sa 3 hours po na gaming. Dito po sa may Android version natin, meron po siyang Android 16 at 3 years po na Android update. Dito sa may camera natin, meron siyang 50 megapixel na main camera, saka 8 megapixel po na ultra wide, then 32 megapixel na front selfie camera. Itong ilang sample shots natin, siguro naman guys, kita na po natin dito guys kung gaano pong ka-sharp at kung gaano pong kaganda ang camera ng smartphone na to. Dahil nga po yan sa may Sony Lightyear na 700C na sensor niya. Guys, hindi rin natin makukuha yan sa ibang smartphone po sa mga budget phone. Actually, even nga po sa ibang mas mahal dito, hindi rin po kayo makakakuha ng ganyang klase nga po ng sensor sa mga smartphone ngayon. Guys, isang camera features po na nandito sa may base version na meron din po sa may Camon 50 Ultra na mas mahal is yung flash snap niya guys. If ever po na nagpipicture tayo ng mga fast-moving object, guys, mapipicture rin po yan ng camera po ng Camon 50. Kaya talaga masasabi ko, kung camera lang po yung pag-uusapan, ito po yung pinaka number 1 para sa akin dito po sa mga budget phone. Actually nga guys, even po yung mga mas mahal dito na umaabot po ng 20,000 is wala pa rin pong ganyang klase ng features. Pero dito po kay Camon 50 is meron po tayo niyan. Para po sa may halagang 10,000 lang. Ito rin po guys yung sample ng video natin. Meron po siyang 2K 30fps sa video. Napansin ko lang po guys is na medyo manoise po yung video natin pagka po madilim. Pero guys, para po sa may around 10K, hindi na po issue yan para sa akin. Yung ganyang klase po ng camera,
guys, bonus na lang po yan. Dahil sa may camera pa lang po niya, panalo na po ito para sa akin. Kaya para maging gantong kaganda po yung kanyang camera, para po sa may around 10,000 lang, talagang hindi ko na rin po titingnan kung naka G200 lang po yung kanyang processor. Dahil even nga po sa ibang smartphone guys na mga naka 5G, guys, kasing lakas lang din po yan ng Camon 50. Sadya naka 5G lang po sila. Pero kung tatanungin niyo po, kung maganda ba yung camera, kung maganda ba yung display ng mga smartphone naka 5G, malamang sa malamang guys is hindi po. Dito naman po sa may battery natin, para po sa may 3 hours na gaming mula 100% habang naka-mobile data, is natiran po tayo ng 64%. Hindi na po masama yan guys. Ang kaso lang talaga, dahil nga naka G200 lang po yung processor niya, medyo makukulangan po talaga kayo kung gaming nga po yung titingnan natin. Pero itong processor nga po niya is kasing lakas lang po yan ng ibang smartphone nga po na naka 5G. Kaya para sa akin, hindi na po big deal yan. Lalo po kung more on Mobile Legends lang po yung nilalaro natin. Pero pag medyo mataas na nga po yung graphics ng lalaroin natin, like po ng Call of Duty Mobile, iasahan nyo po talaga makakaramdam po tayo ng frame drop sa kanya. Kaya talagang hindi po siya advisable kung itataas po natin yung graphics niya. Dahil talagang bitin po talaga sa may performance, itong G200. Saka guys, considering nga po na talagang tumataas po yung mga presyo ng mga smartphone ngayon. Kaya kung gusto niyo po ng malakas na performance sa may gaming sa around 10,000, guys, hindi po tayo makakakuha niyan. Kailangan niyo pong itaas yung budget niyo sa around 15,000 to 20K bago po tayo makakuha ng magandang smartphone na overall po, mayroong magandang specs. Para sa iyo guys, if ever na naghahanap po ng isang budget phone ngayon, anong specs yung pinaka mahalaga sa iyo sa isang smartphone ngayon? Camera ba? Performance ba? Or display ba? Comment nyo lang po sa may comment section. Balik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.